Magandang Araw, future criminologists. In today's discussion, we will explore one of the most important foundations of your profession, understanding human behavior, particularly intelligence, emotion, emotional intelligence, and conflict. Tandaan ninyo, bilang future law enforcers, hindi lang batas ang kailangan ninyong malaman. Kailangan ninyo ring maintindihan kung paano mag-isip at kumilos ang tao, lalo na sa mga sitwasyong may kinalaman sa krimen. Let us begin with intelligence. What is human intelligence? Mental quality that consists of the abilities to learn from experience, adapt to new situations, understand and handle abstract concepts, and use knowledge to manipulate one's environment. Sa madaling paliwanag, ang intelligence ay hindi lang piging matalino sa exam. Ito ay kakayahan mong matuto mula sa experience, maka-adjust sa bagong sitwasyon, umintindi ng komplikadong ideya, at gamitin ang kaalaman mo para ma-handle ang environment mo. Sa criminology, napakahalaga nito dahil sa field. Hindi lahat ng sitwasyon ay predictable. Kailangan mong mag-isip agad, mag-adjust, at gumawa ng tamang desisyon. Halimbawa, isang police officer ang na-assign sa isang lugar na mataas ang crime rate. Hindi niya pa kabisado ang lugar, pero dahil sa intelligence niya, mabilis siyang natututo sa galaw ng mga tao, naintindihan niya ang pattern ng krimen, at nakaka-adjust siya sa environment. Yon ang practical application ng intelligence. Now, let us connect intelligence with criminal responsibility through legal concepts. What is the MC Naughton rule? The McNaughton rule requires that a criminal defendant not know what he was doing at the time, not know that his actions were wrong because of his delusional belief. McNaughton thought he was defending himself. The rule created a presumption of sanity. Unless the defense proved at the time committing the act, the accused was laboring under such a defect of reason, from disease of the mind, as not to know the nature and quality of the act he was doing, or, if he did know it, that he did not know what he was doing. Ibig sabihin nito, ang isang tao ay maaring hindi managot sa krimen kung hindi niya alam ang ginagawa niya, o hindi niya alam na mali ang ginagawa niya, kadalasan dahil sa mental illness o delusion. Sa batas, may presumption na ang tao ay sane, pero kung mapapatunayan na siya ay may mental defect noong ginawa ang krimen, maaari siyang maakwit. Halimbawa, may isang lalaki na may schizophrenia. Nakakita siya ng kapitbahay at akala niya ito ay kalaban na gustong pumatay sa kanya. Dahil sa paniniwala niyang nagtatanggol siya, sinaktan niya ang kapitbahay. Kung mapapatunayan na hindi niya alam ang tunay na nangyayari at hindi niya alam na mali ang ginawa niya, maari siyang maabsuelto under the McNaughton rule. Next, we have another legal standard. What is the Durham rule? The Durham rules state that an accused is not criminally responsible if his unlawful act is the product of mental disease or mental defect. Mas flexible ito kumpara sa McNaughton rule. Dito, ang focus ay kung ang krimen ay resulta ng mental illness. Kahit alam ng tao na mali ang ginagawa niya, pero hindi niya makontrol ang sarili niya dahil sa kanyang kondisyon, maari pa rin siyang hindi maging criminally responsible. Halimbawa, isang tao na may severe impulse disorder. Alam niyang mali ang manakit, pero hindi niya mapigilan ang sarili niya dahil sa kanyang kondisyon. Sa Durham rule, maaring sabihin na ang kanyang ginawa ay produkto ng mental defect. Now, let us move to emotion, which is very important in understanding behavior. Emotion refers to feelings, affective responses as a result of physiological arousal, thoughts and beliefs, subjective evaluation, and bodily expression. It is a state characterized by facial expressions, gestures, posture, and subjective feelings. Ang emotion ay hindi lang basta nararamdaman. Ito ay kombinasyon ng physical reactions ng katawan, iniisip natin, at kung paano natin ito ipinapakita sa kilos at mukha. Bilang criminologist, mahalaga ito lalo na sa interrogation at observation. Halimbawa, kapag iniimbestigahan mo ang isang suspect at napapansin mong pinapawisan siya, hindi makatingin sa mata, at kinakabahan, ito ay mga emotional responses. Hindi ito automatic na guilty siya, pero nagbibigay ito ng clues sa kanyang psychological state. Now let us understand how emotions work through different theories. Una, ang James Lange theory states that emotion results from physiological states triggered by environmental stimuli. Emotion occurs after physiological reactions. Dito, sinasabi na una ang physical reaction ng katawan bago ang emotion. Ibig sabihin, hindi ka umiiyak dahil malungkot ka dahil umiiyak ka. Halimbawa, nakakita ka ng crime scene, biglang bumilis ang tibok ng puso mo at nanginig ka.
Dahil sa reactions na iyon, saka mo na-feel ang fear. Next is the Cannon-Bard theory. Emotion and physiological reactions occur simultaneously. Dito naman, sabay nangyayari ang emotion at physical reaction. Walang nauna. Halimbawa, nakakita ka ng armado na suspect, sabay kang natakot at pinawisan. Hindi mo na kailangang mauna ang katawan o emotion. Nangyari sila at the same time. Next is the two-factor theory. Emotions result from a combination of two factors, physiological arousal and cognitive interpretation. Dito may dalawang proseso. Una ang body reaction at pangalawa ang interpretation ng utak. Ibig sabihin, ang emotion mo ay depende sa kung paano mo ini-interpret ang situation. Halimbawa, mabilis ang tibok ng puso mo. Kung nasa madilim kang lugar, isipin mong takot yon. Pero kung nasa concert ka, isipin mong excitement yon. Same physical reaction, pero iba ang emotion dahil sa interpretation. Now let us talk about emotional intelligence. EI is the area of cognitive ability that facilitates interpersonal behavior. EI is the capacity to understand and manage emotion. Ang emotional intelligence ay kakayahan mong intindihin at kontrolin ang sarili mong emotions, pati na rin ang emotions ng ibang tao. Napakahalaga nito sa inyong magiging trabaho dahil makakatulong ito sa pakikipag-usap, pakikipag-interact, at pag-handle ng stressful situations. Halimbawa, kung ikaw ay nag-iimbestiga at ang suspect ay bastos o aggressive, kung mataas ang emotional intelligence mo, hindi ka agad magre-react ng galit. Kokontrolin mo ang sarili mo at gagamitin mo ang tamang approach para makuha ang impormasyon. Kasama sa emotional intelligence ang self-awareness, self-regulation, self-motivation, empathy, at social skills. Halimbawa, sa empathy, naiintindihan mo ang nararamdaman ng victim, kaya mas maayos ang pakikipag-usap mo sa kanya. Now let us move to conflict. Conflict is a stressful condition that occurs when a person must choose between incompatible or contradictory alternatives. Ang conflict ay nangyayari kapag nahihirapan kang pumili dahil ang choices ay magkasalungat o parehong may consequences. Normal ito sa buhay at lalo na sa trabaho ng criminologist. Halimbawa, ikaw ay police officer at ang suspect ay kaibigan mo. Pipili ka ba sa tungkulin mo o sa personal mong relasyon? That is conflict. May iba't ibang uring conflict. Una ay psychological conflict na nangyayari sa loob ng sarili mo. Halimbawa, gusto mong mag-aral pero tinatamad ka. Pangalawa ay social conflict, kung saan may ibang tao na involved. Halimbawa, conflict between police and suspect or between groups. Mayroon ding approach avoidance conflicts. Sa approach conflict, pipili ka sa dalawang magandang option tulad ng dalawang job offers. Sa avoidance conflict, pipili ka sa dalawang ayaw mong option tulad ng mag-aral o mapagalitan. Sa approach avoidance conflict, isang option pero may good at bad, tulad ng cheating, mataas ang grade pero may guilt. At sa multiple approach avoidance conflict, maraming choices na may kanya-kanyang advantages at disadvantages tulad ng pagpili ng trabaho. Finally, let us differentiate functional and dysfunctional conflict. Dysfunctional conflict, if conflict disrupts, hinders job performance, and upsets personal psychological functioning. Functional conflict, if the conflict is responsive and innovative in creativity and viability. Hindi lahat ng conflict ay masama. Ang dysfunctional conflict ay nakakasira ng trabaho at relasyon. Halimbawa, nag-away ang team at hindi na sila nagkaintindihan sa operasyon. Samantalang ang functional conflict ay nakakatulong sa improvement. Halimbawa, may disagreement sa strategy, pero dahil doon, mas gumanda ang plano. To end this discussion, tandaan ninyo na ang bawat krimen ay may pinagmumulan at kadalasan, ito ay nasa pag-iisip at damdamin ng tao. Bilang future criminologists, ang pag-intindi sa intelligence, emotion, at conflict ay magiging sandata ninyo para maging mas epektibo, makatarungan, at makataong tagapagpatupad ng batas. Maraming salamat at patuloy kayong matuto at magsikap.